lihig yun ta. Kay kung unsa ang imuhang gibatyag sa unang adlaw sa tuig, mao na imong batyagon sa tibuok tuig, no? So kung nagguol-guol ka, nagproblema ka atong unang adlaw sa tuig, mga igsoon, magproblema ka sa tibuok tuig. Kinsay naguol? Wala. Kinsay malipayon? Kinsay na panalanginan? Dalay ko ng Diyos. Pinaka-importante ang unang adlaw sa tuig, pero mas importante mga igsoon ang unang Domingo sa tuig. Kaya nianang adlaw ang tanang mga anak sa Dios magkatigom, magkahiusa sa pagdaig ug pagsimba sa Ginoo. Niadtong uno, ang atong kauban ang atong mga pamilya. Pero niining adlaw sa unang Domingo sa tuig, ang atong espirituhanong panimalay atong kuyog magadaig o magasimba sa atong buhi nga Dios. Atong palakpakan ng Ginoo. Ang atong tema nining kabuntagon na kauluhan, begin with God. Sugod kauban ang Ginoo. Ingay mong tupad, sugdi ang tuig, kauban ang Ginoo. Basahon nato mga igsoon ang iyang pulong na sa Genesis chapter 8, 18 to 21. Genesis 8, 18 to 21. Atong basahon, ready, go. Noah came out together with his sons and his wife and his sons' wives. Verse 19. All the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on the land, came out of the ark, one kind after another. Verse 20. Then Noah, unsa gihimo ni Noah? Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. So verse 21. Then the Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. Mga igsoon akong sibuanuhon, si Noah o ang iyang mga anak nang gawas sa arka, siya o ang iyang asawa o ang mga asawa sa iyang mga anak. O ang tanang mga kasapatan nga nagalihok, nagakamang sa babaw sa yuta, ang mga kalanggaman, o ang tanan nga nagalihok ibabaw sa yuta, nanggawa sa arka, nagkalain-laing klase. Sa verse 20, og si Noah, sa dihang nakagawas na sila tanan, si Noah nagbuhat og altar sa Ginoo. Og nagkuha siya og mga limpyo nga mga kasapatan ug ang mga langgam, ug iyaha kining gisunog, iyahang gisakripisyo, halad nga sinunog atubangan sa Ginoo. Ug napanimahuan sa Ginoo ang kaanindot sa kahumot sa halad, ug niingon ang Ginoo, dili na jud nako tunglohon ang yuta tungod sa mga tao, bisan pa og mga dautan ang ilang kasing-kasing gikan sa ilang pagkabata. Ingon ang Ginoo, dili na gyud nako gub-on ang akong mga binuhat sama sa akong nabuhat kaniadto. Mga igsoon, ni gawas ang saad sa Ginoo after nakapanimaho siya og pagsimba gikan kang Noah. Amen. So begin with God. Noah and his family stayed in the ark for 370 days. Matod pa sa mga Bible scholars na sa 370 to 377 days ning puyo si Noah sa sulod sa arka, mga igsoon. Meaning to say, sobrang usa ka tuig si Noah
naa sa sulod sa arka, naglutaw-lutaw, hampakon sila og balod mga igsoon, mupaibabaw, mupaubos, mupaibabaw, mupaubos. Murag ingon ana ang dagan sa atong kinabuhi. Roller coaster ride in 2025 kinsay nakasuway ana maingog amen. There are challenges atong kinabuhi murag musaka, munaog, pareha po sa atong kabuhi usahay, musaka atong kabuhi, muus-us pod, no? And but praise God, we arrived safely in 2026. Ina yung tupad, dayga ang Dios. Kaabot ka karon, no? Si Pastor Soylo naaparon sa ospital, nang New Year si Pastor Soylo sa ospital, pero salamat sa Ginoo, nakatabok dyan si Pastor Soylo sa 2026. Palakpakan nato ang Ginoo. Let's reflect on Noah's example, how he started with God in his new journey. No? After more than 1 year sa sulod sa arka, pagpanaog nila sa arka mga igsoon, bagong sinugdanan. Mura po kita sa ato ang bagong tuig karon, no? Bagong sinugdanan ug nindot gyud nga ato kining sugdan kauban ang Ginoo. Amen. Sugdan nato ning tuiga kauban ang Dios. So ang pangutana, how to begin with God? Paano man nato ni sugdan kauban ang Ginoo? Number 1, step out in obedience. Step out in obedience. Pagsugod nato, mutikang tapaingon sa gawas nga adunay pagkamatinumanon. Mga igsoon, pagtugpa nila dito sa paglanding nila dito sa ibabaw sa Mount Ararat, niingon ang Ginoo, Noah, nauga na ang yuta, panggawas na mo. So si Noah ug ang iyang mga anak ug ang iyang pamilya nigawas nga diha sa pagkamatinumanon. Kinsay maingog amen. Basahon nato sa verse 18 ug 19. So Noah came out together with his sons and his wife and his sons' wives. Nanggawas sila. And sa verse 19, and all the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on the land, nanggawas sila, mga igsoon. Usahay, kung usa ka katuig nagpuyo sa imuhang ana nga lugar, paggawas nimo anang lugar, nakagawas na tuod ka pero nabilin ang imong kinaiya, mura ra gyapon kagtua anang lugar. Nganong daghang mga tao mahadlok sa mga ex-convict? Kanang mga ex-convict mga igsoon nga napriso og dugay. Pagkagawas ana nila bisan pa og naa na sila sa gawas, ang ilang kinaiya murag piniriso ra gyapon, kuyaw kayo. No? Kuyaw kayo. Kaya masuko na sila balik basig magrayot ang ilang una rayot na pud ni. No? Ang buti pa sabot ni mga igsoon, step out in obedience is ayaw ang mga negatibong butang nga nangagi sa imong kinabuhi atong 2025, ayaw dad-a karon. Ibili na dito. Kuhita imong tupad na ibili na dito. Pero ang listahan sa utang dad-a lang. Kay basig di na kamo bayad. No? Timan dumduma ang utang mo. No? Kana kunong tao nga namatay na ay sulat mga igsoon, RIP. Ang uban DOM. Nakita mo na sa sementeryo, no? Ang ubang sulat RIP, rest in peace. Ang DOM kinsay kabalo sa meaning, dumduma utang mo. Died on memories. Pero ingon sila, hinumdumi ang imuhang utang. Mga igsoon, pwede natong ibilin ang atong mga negative nga mga feelings, negative nga mga balatsyago ni atong tuig 2025, apan ang mga responsibilities nato ato ang padayunon. Isay moingog amen. Si Noah migawas
sa arka uban ang pagkamatinumanon sa Dios. Start with obedience. Kung dili ka kaayo matutom atong miaging tuig mga igsoon this year, pwede nga imuhang tarungon ang imuhang kinabuhi. Kung dili ka kaayo manggihatagon atong miaging tuig this year, tarunga ang imong kinabuhi. We may have disobeyed God many times during the past year. Now is our time to get right with God. Amen. Kinsay wala kaagi supak sa Ginoo atong miaging tuig. Kinsay wala nakasala atong miaging tuig. Kita tanan mga igsoon, no? Abi na kog naimo ana, ako pastor. Kita tanan. Ang igsoon aning tuiga ato ang sugdan sa pagkamatinumanon. Kay matod pas mga katigulangan ang imong kinaiya sa pagsugod sa tuig, mao po na imong kinaiya hangtod sa katapusan. Mao na ang uban mga igsoon nga gusto silang manilhig sila tibuok tuig, manilhig sila sa January 1. Ang limpyo. Ang sadya lang mga igsoon kay January 1 po ay mang limpyo, no? Kada January 1 mutultol. Kinsa ninyo na ang New Year's resolution nga mag-jogging na? Mag-jogging na. Kinsa na ang New Year's resolution nga di na ko mo inom og soft drinks? To ay ni isa sa likod. Kinsa na ang New Year's resolution nga di na ko mo kaog litson? Bantay bitaw makit-an ta kam kaong kag litson na. Di na kam kaon pagbibot. Ulo na lang sa kanding. Gusto nato sugdan ang atong tuig mga igsoon sa pagkamatinumanon. Ug I hope nga pinaagi sa tabang o grasya sa Ginoo kani atong nasugdan nga pagkamatinumanon mo abot ngadto sa katapusan. Kisay mingog amen. Ang ikaduhang gihimo ni Noah, number 2, set up your altar. Sa verse 20, unsay gisulti sa verse 20, then Noah built an altar to the Lord, taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. Si Noah naghimog altar at ubangan sa Ginoo, gikuha niya ang mga limpyo nga mga sapat, tanan, ang limpyo nga sapat, ug iyahang gihalad ug halad nga sinunog at ubangan sa Ginoo. Anong gitawag na siya sacrifice mga igsoon? Kay kanang imong gibutang din wala nay balik sa imuha. Munang gitawag siya sacrifice, burnt offerings to the Lord. Kay wala na siya ibalik sa imuha nga material. Gisunog naman nimo, patay na siya. Lahi atong imuhang gibuhi kay manganak man to na ibalik sa imuha. Pero kanang imong gibuhian sa Ginoo, sacrifice na siya. Di na ka maminsar ana og manganak pa unta ning kandingan ni ako naman ning giihaw, ako naman ning gipatay. Wala na. Basta muhatag ka para sa Ginoo, that is a sacrifice offering. No? Ang ibalik ana sa imuha dili material nga butang kundi espiritual nga panalangin. Amen. Your altar is your connection with God. Before nagsugod si Noah sa iyang mga trabaho, mga igsoon, giuna niya pag-sit up ang iyang altar. Wala maingon si Noah, maupay pagawas na to. Mag-ubra sa kog balay diretso kay wa man tay tulugan. Ako na singisit pa to ang pangabuhian kay daghan ba itang mangaon. Unahon ko ni. Wala magingon ana si Noah mga igsoon. Paggawas niya, ang una niyang giubra ang iyahang altar. Nagpakita ka na nga i-prioritize nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Labaw sa tanang butang. Labaw sa atong pagkinahanglan, unaha ang Dios.
If you want to begin your year with God, set up your altar. Kuhitay mong tupad, na set up your altar. Amen? Buhata daan. Siguraduha ang imong relasyon sa Ginoo, siguraduha ang imong connection sa Dios. Kung gusto kang mangani, mga igsoon, pagtanom og una diha sa espirituhanon. Kay kinsay nagkontrol sa panalangin, ang Dios mo'y nagkontrol sa panalangin. Ang harvest ug ang seed time kontrolado sa Ginoo. Kung unahon nimo ang imong pagkinahanglan, i-prioritize nimo imong kaugalingon labaw sa Dios, mga igsoon mo end up ka makapangutana ka ngano man naamang ko'y trabaho. Naamay trabaho ako ang bana, naamang ko'y trabaho, na trabaho kong anak, maputlan pa man mig suga. Istorya mi ni DJ Ritzel ganina. Minsa sa una pastor, siman ko, abroad ko. Napay trabaho si Gingging, pag uli na ako, nagkanta-kanta ko video kay siyempre, ay gikan ko ka sa barko, mingaw kayo, pag-abot, kanta-kanta ko, dugay-dugay, napaong ang suga. Nanawag ko rin Gingging sa merkado. Ging, brown out diha. Ingon siya nga, dili man, agay, naputlan ta. Naputlan, siman, maputlan. Ano man, mga igsoon, ang pinansyal o material nga panalangin, kung walay spiritual blessings, manglupad ra na sa bintana. Kinsay mo tuwa na may amen. Matingala na lang ka. Pero kung imong unahon ang Ginoo, ang kanang gamay nga imong gikuptan, matingala ka, makaabot pa na sa sunod nimong sweldo. Kinsay nagtuo may amen. Kinsay gusto mo tuman may praise God. Salamat kay murag ubay-ubay ang gusto mo tuman. It signifies your prayer life and your life of worship. Ang imong altar mao kana ang imong prayer life, mao kana imong kinabuhi sa pagsimba sa Ginoo. If you put more importance on material things and material gain, mo end up kang maggukod-gukod ang mga butanga niya pagkahuman mga guho, umaingon, nahurot na gyud akong abilidad pero wala jud ko'y nadakpan. Mga igsoon tungod kay ang tag-iya sa panalangin wala man nimo unaha. Unaha ang tag-iya sa panalangin ug ang tanang mga butang iyang igadugang kanimo. Amen. Asa kanina nasulat? Genesis 1:1. Asa nasulat? Mateo 6:33. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkamatarong ang tanang mga butang igadugang niya kanimo. Isaymingo amen. Hallelujah. Noah prioritizes God over everything. That's how we should start our year. The fact na naakakaron, no? Ato ning gihimo mga igsoon, gituman nato nga i-prioritize nato ang Ginoo. Let's not forget to plant seeds on our altar. Mga igsoon, tamna nato gliso. Kanus aman mananom ang farmer sa katapusan o sa sinugdanan? Sa sinugdanan. Mananom tagliso sa sinugdanan. Pag-abot sa tumoy, adunay harvest mga igsoon. Amen. Parang hinay makayong amen. Amen? Amen. Set up your altar. Ang imong prayer life, kumusta? Ang imong devotional life, kumusta? Ang imong worship life, kumusta? No? I-set up ng daan, liguna ng daan, kay diha magatubod ang panalangin sa Ginoo. Number 3, ang ikatulong nga gihimo ni Noah mga igsoon, stand on God's promises.
tindugi ang saad sa Ginoo. Kung tuman kaniya og imong napanday og una ang imong koneksyon niya, tindugi ang iyang saad. Ayaw pagtalang-talang pangita dito layo. Mga igsoon, ang saad sa Ginoo matuman bisag asa ka. Amen. Kay ang Dios sa Pilipinas ug ang Dios sa Amerika pareho ra. Amen. Kung kaya nga mo panalangin ang Dios dito, kaya pud panalangin ang Dios diri. Wala na sa lugar. Amen? Naana sa pagtuo. Kung nagtuo ka, nga ang Dios makasarang, mo panalangin nimo, panalanginan ka sa Dios. Wala sa lugar. Naa sa imuhang pagsalig, pagtuo sa Ginoo. Sa verse 21, atong basahon, ready, go. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done. Grabe promise sa Ginoo, no? Sa diha nga panimahuan sa Ginoo ang kahumot sa halad sa pagsimba ni Noah, mga igsoon, ning saad ang Ginoo. Dili na nako daoton. Dili na nako tunglohon ang yuta. Dili na nako gubon ang kinabuhi sa mga tao nga akong giubra. Mga igsoon nga naman, nakasaad ang Ginoo ana tungod kay nahimuot siya sa pagsimba sa usa ka tawo nga mao si Noah. Do you want God to move in your life? Amen? Gusto ba ninyo mulihok ang Ginoo sa mga kinabuhi? Si mama sa una ni Ana nga, pag-transfer, pag-minyo namo ni Pastor Alma, kuyog na ko namo ang akong ugangan si Mama Ilin. Gi-assign me dito sa Tubuso. Ang balay nga among gipuy-an sa Tubuso, balay sa Vice Mayor sa una. So nindot kayo. After 4 years, papawaon namin dito kay 4 years ra imong ilang gitagal namo sa pioneering. Pagkahuman sa 4 years, hawa na kay ipagamit na nila sa uban. So within 4 years perting pangamuyo na ako, perte paninguha na ako nga makapatukod may simbahan, mga igsoon dito sa Tubuso, kay wala na may simbahan sa Tubuso kung dili ma-sit up ang simbahan dito within 4 years. Salamat sa Ginoo, gitabangan mi sa Ginoo, nakapalit mig lote o nakapatindog mi og simbahan. Pero kami kinahanglan nga mamauli alangan sa simbahan mi mamuyo. So ako ug ang akong pamilya mamauli diri sa Escalante. Ni ana si Mama Ilin, Pastor, wag mo na akong itira sa bahay, mahirap. Kay naanad naman siya dito sa lami nga balay. Balay gud sa Vice Mayor sa una, lami amo ang balay. Pag uli na ana siya, Pastor, wag mo na akong itira sa bahay, mahirap ha. Di natagpa po ko pangita diri sa Balintawak o kanang barato nga dili bahay mahirap. Ako ang nahirapan, mga igso. Pero tinuod ay no, kung naa kay gipangayo sa Ginoo ug imuha siyang pahimutan, moingon ang Ginoo, never again nga mobalik ka sa imong kalisod. Kinsay nag-claim ana? Anin tuiga? Pangayua ang promise sa Ginoo nga never again. Never again nga maputos ka sa utang. Usa na lang. Never again nga magproblema mo sa inyong kanunon. Never again nga magpuyo kag balay nga nagtulo-tulo. Amen? Ang amen rin kadawat mga igsoon. Never again nga gamay ang imong income. Agoy, dawatan ninyo. Amen. Never again nga magkasakit-sakit mo.
never again nga maglakaw ka sa init. Tagaan kag salakyan sa Ginoo. Amen. If you please the heart of God, He will promise. The promise of never again. Pero ang proseso ana mga igsoon murag makaingon ka nga. Ingon ka pastor. Dili na nganong kuan man lagi ni mangita na lang ko sa uban. Mga igsoon, tindugi ang promesa sa Ginoo kay dili na mahitabo og dili ka mutuo. Ang atong pagtuo mao'y makaingon nga matuman ang mga saad sa Ginoo sa itong kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo atong tanan nga mituo mahimong imposible. Mahimong posible ang imposible para nila. Amen? Ingon imposible man pastor nga ma-promote ko kay murag namigado man among kumpanya. Imposible sa tao, pero wala imposible sa Ginoo. Imposible man pastor nga mutaas akong kinabuhi kay masakiton man ko. Imposible sa tao, pero posible sa Dios. Abi niyo unsay natabo ni Pastor Soilo. January 31, December 31, nag Thanksgiving may sa balay ni Brad Buboy o ni Mayet. Ang mga dumdum o ang mga workers diri uban sa simbahan invite paingon didto, and while we are having our Thanksgiving service, si Inday to sa hospital o si Pastor Soilo. Sige siya chat na ko, pastor, wala na, naglisod na ginhawa si Pastor Soilo. Pastor, wala na, di na mumata si daddy. Ako po na muwali na ko sa Thanksgiving, nagsige po ko. Uy, unsa naman eh? So, murag na-disturb po ko kay kuan man, daghan man kayo ka ng mga nangabot ng mga message nga murag di ka malipay. Ang nahitabo mga igsoon, well, nagwali ko, ako ang una-una murag nabahin. Pagkahuman ako gwali, ingon siya, pastor, gitubuhan na si daddy. Kaya dili ka ginawa. Samot na ko kabalakan. May tagtuwa ko dito, makakita ko, kay murag dili ra ko gitawagan ko niya, video call, si Pastor Soilo, nagapiyong. Talagsan lang mo ginhawa. Iyang gipaduol ang cellphone sa dunggan ni Pastor Soilo. Doon na kayo, napanimahuan na nako. Ang cellphone. Nagampo ko mga igsoon. Nagampo ko. Sige kog sulti sa pagampo. Sige kog pamati si ampot kung nakabati to siya basta kay gipaduol man siyang dungga, no? Sige kog ampo. After na ampo ko, ikuday ligo na imong kaugalingon sa kabubuton sa Dios. Dugay-dugay mga 5 minutes sing matas Pastor Soilo. Ug hing smile. Ug hing istorya. Kung nakadawat na ko chat niya yung sa pastor, normal na ang tanan. Normal ang sugar, normal ang dugo, normal ang heartbeat. Ingon siya, pastor, iampo lang po nato nga dili na siya maputlan og tiil. So, karon unta ang schedule pero walay doktor kay Domingo man. O niingon si Inday nga ang tiil kuno ni Pastor Soy katong murag hubag kaayo na uga na. Unya kung naamay putlon basig kuko na lang. Or kato na lang usa ka tudlo ba nga kuan. No? So salamat sa Ginoo. Let's continue to pray nga ang milagro mo padayon. Amen. Adunay milagro nga mahitabo sa tao nga adunay pagtuo. Amen.
So kung gusto ka makasinati og milagro, tuohi ang mga promesa sa Ginoo. Before mabuhi og promesa ang Ginoo para sa imong kinabuhi, specific nga promise, no? Unaha pag-set up ang imong altar niya. Pagbutang og mga sakripisyo sa atubangan niya. Kaysa dihang iyang mapanimahuan mga igsoon. Kahumot sa sacrifice. Kahumot sa pagsimba sa akong anak. I will pour out my blessings nga iyang gikinahanglan aning tuiga. Hallelujah, palakpakan nato ang Dios. That promise was the foundation of Noah's new journey. Kung nakita nato nga gibless pag-ayo sa Ginoo si Noah. Namatay siya nga bugana mga igsoon. Open your spiritual ears today to hear God's promise for you and your family for this 2026. Stand on His promises. Manindog ng tanan mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Amo kang giday, Ginoo. Sama kang Noah, Lord God. Amo ang sugdan kining tuiga uban kanimo. Among i-set up ang among altar diha sa pagkamatinumanon. Among tamnan, Ginoo, mga liso sa pagtuo. Ang among mga altar, sacrifice of worship. Para kanimo, Ginoo, padayon kang magapatubod sa imong saad o panalangin ngadto sa imong mga katawhan. Thank you, Lord Jesus, nga sa pagsugod nining tuiga, walay usa ka namo nga mag-ilaid sa kalisod. Walay usa ka namo, Ginoo, nga magmasakit. Walay usa ka namo, Ginoo, nga mapigaduhan. Kundili ang imong panalangin, imong ibubo sa imong mga anak, Lord God. Salamat sa imong pulong nga nagadasig ka namong tanan. Thank you, Lord, nga nagalihok ikaw. Taliwala sa imong mga katawhan ug imong gihimong tinuod ang imong pulong sa among mga kinabuhi. Dalaygon ikaw, O Dios. As we offer our lives to you, Lord, let your people hear your promises for them. Salamat, Ginoo, nga imo silang padunggon sa imong mga saad. O niana ang imong saad kami magatindog nga dili matarog, Ginoo, sa bisan unsang bulog sa kaaway sa among mga kinabuhi. Lord, padayon ikaw magpabilin sa among kasing-kasing ang imong pulong. Mahimo na mong sumbanan sa among pagkinabuhi. Among gitugyan kanimo, Ginoo, ang tanang mga halad sa among kasing-kasing, ang tanang pagsimba, tanang pagpasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang tanang magaingon. Amen. Magalingkod kita. This is the first Sunday of the year, so we will have a Holy Communion. Kung gihangyo ang atong pastoral staff, ang tinapay nagsimbolo sa lawas ni Kristo Jesus. Ang kupa nagsimbolo sa iyang hamili nga dugo. Ug sa atong pag-ambit niini, mag-aambit kita uban ang pagtuo. Sugdan nato kining tuiga mga igsoon sa pagkamatinumanon, sa pagkamasimbahon, ug sa pagkamatinuohon. Atong i-remind atong kaugalingon
Nakaangkon kita sa kaluwasan. Dili tungod sa atong abilidad, kundi tungod sa kaayo ug gugmang grasya sa atong Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pabilin kita sa Espiritu nga mainampuon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Well, nag-serve ang ato ang mga pastoral staff. Let's pray. Father, we thank you sa tinapay ug sa kupa nga gikutan karon sa imong mga katawhan. Among gipasalamatan nga imong ming tagaag tsansa nga mahinumduman ang imong gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Among giampo nga ikaw magapanalangin sa tinapay ug sa kupa nga among pag-aambitan. Nga kini Ginoo magadala og panalangin sa among kinabuhi. Samtang mag-aambit kami niini uban ng pagtuo, ang imo usab nga panalangin nga gisaad amo ang madawat. Salamat Lord God nga walay usa ka namo nga mahimong tinunglo pinaagi niini. Kundili kaming tanan makadawat o makabaton Ginoo sa imuhang gisaad nga mga panalangin. Kay alang man kanamo ang imong gibuhat dito sa krus. Lord, nagpakamatay ikaw ug nabanhaw alang sa imong mga katauhan. Ug ang tanan nga mituo kanimo makabaton og kinabuhi nga madagayaon, kinabuhing walay katapusan. Salamat Lord nga sa among paghinumdum niini, malabas sa among kasing-kasing ang imong gibuhat, malabas sa among kasing-kasing ang tanan nga mga panalangin nga imong gibuhian alang sa mga katauhan nga nagatuo kanimo ug nagasalig kanimo. Salamat niini ug salamat Ginoo sa higayon makaambit kami sa pangalan ni Kristo Jesus ang tanan magaingon. Amen ug amen. Magatindog kitang tanan. Atong ibayaw ang tinapay. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Mag-aambit kita sa tinapay. Atong ibayaw ang kupa. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Mag-aambit kita sa kupa. Hallelujah. Ato ibayaw ang atong mga kamot nato sa Ginoo. Amahan nga langit no, nagabayaw kami sa among mga kamot. Timaan sa among authority nga imong gihatag. Timaan Ginoo sa pag-angkon namo, sa gahom nga imong gisalig kanamo. Nagaingon ikaw akong gihatag kaninyo ang yabi sa gingharian sa langit. Nagtuo kami Ginoo nga sa among pagbayaw sa among mga kamot. Lord God, adunay gahom nga nagapanglihok sa kawanangan. Ug kung unsa nga among gapuson dinhi sa kalibutan, imong pagagapuson diha sa langit. Unsa nga among i-release dinhi sa kalibutan, imong i-release diha sa langit. Ginoo, nagtuo kami ug gigapos namo ang buhat sa kaaway sa among mga kinabuhi. Ug nagtuo kami nga na-paralyze, na-destabilize ang gingharian sa kaaway ug dili makahilabot
sa imong mga katawhan, Ginoo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Ug among gituuhan, Ginoo, nga walay kasablagan, kadautan, kagamo sa kinabuhi. Hinuon, Lord, among girelease ang kalipay, kabuganaan, maayong panlawas kanamo ug sa among pamilya, sa tibuok nimong simbahan, Lord God. Upadayon namo, Ginoo, nga pagaambitan ang kinabuhing madagayaon gikan sa sinugdanan sa tuig hangtod mahaman kining tuiga, uban namo ang imong panalangin ug walay mahimo ang kaaway sa among kinabuhi. Amo kining gisilyuhan sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Ang tanang mga anak sa Dios magaingon, amen ug amen. Atong palakpakan ang Ginoo. So this morning, before we give our tithes and offering, I want you to give a sacrifice offering for the Lord, no? Paghimo og kanang prayer and then put a sacrifice offering, mga igsoon, ngadto sa Ginoo, and listen kung unsa iyang promise para nimo aning tuiga. Dalay ko ng Ginoo. God bless us all. Allow me to read Mark 14 verse 3 hantod sa 6. Giingon dira mga igsoon, og sa didto siya sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, nga nagtambong sa pagkaon miabot ang usa ka babayi nga may usa ka tibod-tibod nga alabastro nga mahumot sa nardo nga ulay, nga dako og bili, og gibuak niya ang tibod-tibod nga alabastro og gibubo niya sa ulo ni Hesus. Apan may uban nga sa ilang kaugalingon nga suko nga nagaingon, tungod sa unsa ba nga gihimo kini sa pag-usik sa pahumot? Kay kini nga pahumot angay unta nga ibaligya sa kapin sa 3 ka gatos ka denaryo og ihatag sa mga kabus, og na nagbagot-bot sila batok sa babayi. Apan si Hesus miingon, pasagdi ninyo siya. Nganong ginakagul-an siya ninyo, usa ka maayong buhat ang gihimo niya kanako. Amen. Mga igsoon, sa dirang magbuhat ang mga sakripisyo ba? Sa mata sa tao dili nila masabtan. Pero sa mata sa Ginoo, you have done a great thing. Amen. Kita bitaw mga igsoon, magpalihita, magtanom ta og kwarta sa bugas na di man na mamunga. Sa bagong tuig bitaw. Pero mga igsoon, I tell you, sa dirang mutanom ka dira sa kingdom, expect na lang na ang imong gitanom mamunga ni og mga pilo-pilo ng mga panalangin. Amen. Mao nang palihin na dapat natong buhaton mga igsoon. Mao nang sa karon na takna ang mga igsoon pag-ubrag sakripisyo. Either financially, emotionally, kung unsa na dira mga igsoon, buka ang pahumot sa tiilan ni Kristo. Amen. Hallelujah. Let us pray. Lord God, dalayon ikaw o Diyos sa walay katapusan. Lord God, we make sacrifices, Lord God, not for ourselves, Lord God, but to glorify your name, Lord. Hallelujah. And Lord God, as we start this year, Lord God, we are holding the seed of prosperity in our hands, Ginoo, para sa mga pamilya, Lord God, para sa mga anak, Ginoo, o para, Lord God, sa imong kahimayaan, O Diyos. Hallelujah. And Lord God, we bring to you, Lord God, our tithes, Lord, our offering, Lord God, na adunay kalipay sa mga kasing-kasing, Lord God. And Lord, sa tanang mga katawhan nimo na nagabuhat niini, Lord God, Lord, ikaw magapanalangin kanila, O Dios. O Lord God, ang imong mga katawhan, Ginoo, nagahandom, Lord God, og mga obra, Lord God, og mga
panglitanan Ginoo. Lord, ikaw mga-bless, Lord God, og mga abri kanilang opportunities, Lord God. Dalaygon ikaw, O Diyos, sa walay katapusan, o balik na mo tanang himaya og dungo kanimo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Happy New Year to all of us. No, nasya ko wala. Lahing regidiyay kung mo tongtong nakag-ingon ani ka social, no? Ang Ginoo grabe jud palakpakan nato. So from ning anhita diri until 2026, the improvement, the blessings nagikan sa Ginoo nakita jud nato. So we are serving a true and a faithful God. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Dalaygon jud ang Ginoo. So for our announcement, let's start with the women's department. So according to Pastora April, pabilin sa ang tanan mga kababayenhan kay mo fill up mo for your IDs. No? So nindot kaayo. Pabilin sa mo kadali. And for our men's department, as of now, according to Pastor Resty, wala sa usamoy announcement. No? And to all the YA, the young people, daghan kay announcement, it's because last one, January 2, we had already the action plan, the whole year. So dili palakpakan na to ang Ginoo, dili na ta magkatag-katag. As you can see, this is the praise report. So pagkakita na ko ba daghan jud ay kayog nahimo ang YA, palakpakan na to ang Ginoo. The next generation, not only ang karon nga mga YA, but more generation mo praise and worship the name of the Lord. Amen. Kana bang ginaingon the quality sa atuang youth alive. Amen. So first is, today is January. This month is January and it's all about the Bible month celebration. And from January 1 to 7, mao ni siya ang week prayer. So timan-an ninyo sa mga young people, January 1 to 7, week prayer. So ang matabo, mo create lang mo, no? The YE president or the officers mag-create mo og week prayer. So and then sa January 7 natay virtual, natay virtual sectional. So ang 1 to 6 mao na siya ang local. So kamo ang mohimo, and January 7 that is sectional through virtual. Okay. And aside from that, naatay in upcoming regional camp April 29 to May 1, 2026 sa Cebu City. Okay, ang registration is to be announced. And of course, not only that, gihangyo na kong tanan, no, nga mga officers from diri sa Tua down to the daughter churches, we have strategic planning sa local. So magplano pud ta sa mga local activities para naapod tay mahimo this year. Amen. So palakpakan na to ang Ginoo. And to the kikapi, wala pa siya announcement because si Pastor Soy naapa siya ron sa hospital. And VBS training, kinsay mga VBS teachers diri, be excited because this coming April, no, lalaban na naman tayo, no? Ingon nila ang mga young people, we are the backbone and we need to prove that to Jesus. Amen? We need to prove that to Jesus, not to human. Hallelujah. And happy birthday. Ay, nalimot ko, from Monday to Friday natay face sa plaza, no? Dili ta malimot ana, and every Thursday natay midweek prayer. Amen. Midweek service. Okay. So ang word of God, Pastor John Wayne.
Next is si Brother Joshua M. Domdom. Okay, prayer and fasting every Friday, alas 12. Okay, so ala na, happy birthday sa tanan nga mga nag-birthday today. So may the Lord bless us all. Amen. Manindog tang tanan mga igsoon. Atong awiton ang doxology sa atong pagtapos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, amen and amen. Happy New Year, everyone, and God bless. Requesting worship team pa-picture ta for our first Sunday of this year. Let's go, let's go. Kadali ra jud ni. Requesting our worship team. Lovely. Sigo. BBG. Erlyn. John Wayne. Manang Ami. Pastor Dave. Sandara. Eli. Kinsa pa man. Let's go, let's go. Tambourine dancers, come here. Pa-picture ta ninyo, mga tambourine dancers. Instrumentalist. Let's go. Ma'am Rosie. Ang imong cellphone ang nagkinahangla. Nagkinahangla mi sa imong cellphone. Shell, dali dire, pa-picture ta. Dali na. Welcome back, welcome home. Happy Toings. Dali na, dali na. Everyone, let's go.